Patuloy po mga kapatid at mga kaibigan, ang isang napakadakila at banal na gawain. Unang-unay patuloy na ang kapurihan at kaluwalhatian ay tinataas natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Isang napakadakilang bagay na patuloy na maipangaral ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay ukol sa ating Panginoon Kristo. At ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong nahanda upang talakayin ang isang napakadakilang bagay na patuloy na magdadagdag sa atin ng isang dakila at dalisay na pagkaunawa upang tayo ay kilalanin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang banal na looban. Isang napakabuti at mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakakarinig, sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga iniimbitahan niya na maglalagap na tayo ng pagtitiwala ng paniniwalang lahat. At ito pong nalalabing tinatawag na huling araw, huling oras, talagang nalalaman natin lahat. Talagang napakapanganib na ng huling araw o nalalabing oras na sa lahat ng may natitira pang tao, sa mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Tayo pong lahat ay iniimbitahan na maglagak na ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang hula ng mga banal na propeta na ito pong nalalabing araw o nalalabing oras talagang sadyang napakapanganib na. Maliwanag po ba sa pagtatalakay natin bawat isa mga kapatid at katulad kong hinirang at pinili upang saksihan natin yung ginawa ng humirang sa ating bawat isa na binuhay siya magmuli sa ikatlong araw. Sa kanya na lang po nalalabi ang pag-asa na ilalagak natin yung paniniwala natin. Siya lang po ang magbibigay at may kapamahalaan at kapangyarihan na hindi magwawakas na magliligtas sa atin dito sa madilim na sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Nalalaman natin lahat na ang ebidensya ng lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ay nangyayari na. Maliwanag po ba na dumating ang salot na pandemya, talagang tayo ay iniingatan ng mga leader ng ating bansa na pinapapalooban natin bilang mga tao dito sa Republika ng Pilipinas, na talagang mayroong protocol, may mandatory na talagang pinag-iingat na sa pandemya na salot na dumating sa ating bansa, na talagang lumalakas pa ang salot at naging alphabetical pa ang pangalan ng COVID-19. Di hubat ito'y isang talagang napakaliwanag na ebidensya na yung sinabi sa mga banal na propeta ay nangyayari sa panahon ng katapusan. So iginagayak tayo at inihahanda sa paniniwalang espiritual. Hindi po isang lugar itong Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, kundi ito po ay mga participant o mga iglesia na tinawag at pinipili at hinirang ng Panginoong Jesucristo na maglalagak ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya po tinawag tayong non-profit organization. Maliwanag po ba sa atin na ang foundation ng ating paniniwala ay ginawa ng ating tagapagligtas na tumawag sa ating bawat isa upang bigyan tayo ng buhay na pag-asa sa muli niyang pagparito na ilayo tayo sa panganib at kapahamakan nangyayari dito sa ating bansa. Sa Kanya lang natin ilalagat yung paniniwala natin. Dahil Siya ang anak na isinugo na tumawag sa atin na Siya yung paglalagakan ng pag-asa natin na tayo ilalayo sa mga salot na nangyayari dito sa ating bansa. Maliwanag po ba na talagang sadyang nalito na ang napakaraming tao sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa ngayon po, sa panahon ng kawakasan.
Sino ba ang talagang isipin natin mabuti, ayaw natin mamatay ng maaga pa eh. Pero eto ho, nalalatag na yung katotohanan, yung hula ng mga banal na propeta, na yung ating tagapagligtas ang siyang gumawa ng sakripisyo on the cross upang igawa tayo na alituntunin na paniniwalaan na napapakinggan natin sa social media. Na sa kanya natin ilalagak yung paniniwala natin dahil ito na lang yung nalalabi natin na pagkakataon na inihahanda niya tayo, na binibigyan niya tayo ng buhay na pag-asa sa paniniwala, na kaya natin siya sasaksihan, tunay na 100% na pinatunayan sa lahat ng mga bangsa sa buong sanlibutan nang siya'y buhay magmuli sa ikalawang araw. Maliwanag po ba na mababasa natin sa Aklat ng Gawayan, chapter 17, verse 31. Kaya sa mga nakakarinig, tayo po talagang dinatnan ng nakasisindak na takot. Talagang aminin natin na gusto pa natin talagang humaba yung future natin dito sa sanlibutan. Ngayon, kung nais natin humaba yung ating kasaysayan dito sa sanlibutan, napapakinggan nyo yung tinig na ipinapahayag sa social media na walang bayan. Na ang author nung pinapahayag sa social media, yung author, naguro natin ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin sapagkat siya ang naghahanda sa bawat iniimbitahan at tinatawag niya sa panahon ng kawawasan. Ano po ba nangyayari sa iba't ibang mga bansa sa mga kalamidad na dumarating? Hindi lang ang pandemya na umiikot at lumalakas ang salot dito sa buong sanlibutan, kundi ang mga alon sa dagat ay nangangalit na. Ang mga alon sa dagat ay nagliliyab na akala mo nagliningas na mga apoy na ang alon sa karagatan. At laging bumabaha na sa iba't ibang panig ng mga bansa. Naunawaan po natin at lumilindol sa iba't ibang panig ng mga bansa. At nagkakaroon at nagkakasunog ang mga kagubatan sa iba't ibang panig ng ating mga bansa. Sa Amerika, napanood nyo nung isang araw sa Facebook, na kaya niloob ng Panginoon Diyos na lumago sa kaalaman at karunungan ng mga tao upang kung may nangyayari mga tanda ng kamamalagan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas makita natin ang lantaran ng nangyayaring mga tanda sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin yung nangyayari. Unawain natin, nawawala na ng kabuluhan ng mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Ang mga hayop sa ibang bansa ay nagkakamatay na dahil wala nang makain. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba yung tanda na sinabi sa mga banal na apostol na tinanong ng mga apostol kung ano ang palatandaan ng muli niyang pagparito? Maraming magsisipagtayo ng mga kaharian. At sinabi niya na sa pagparito niya, maraming magigibang mga kaharian na walang tatayong kaharian na hindi babagsak sa mga kapwa bato. Maliwanag po ba yung mga tanda ng muli niyang pagparito? So kapatid at kaibigan, napakalinaw po na napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media. Ang nagpapahayag po, meron pong pinatutunayan at nagpapatotoo na hula na nangyari na pinaniniwalaan tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Naunawaan natin na may relasyon yung bawat magiging participant at kaanib ng Panginoong Kristo na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na tayo yung kaharian niyang itinayo na hindi magigiwa sa paniniwalang espiritual, na ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit. Kaya nga tagapagbantay na tayo Mga watchman servant tayo. Kaya mabuting katiwala tayo mga kapatid at kaibigan. Unawain natin kung ano yung ipinagkatiwala sa atin na pinaniniwalaan natin. Ang ating tagapagligtas po, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ipinagkatiwala sa atin sa paniniwalang espiritual. Maliwanag po ba? Nationwide, worldwide. Amen. Kaya ipapangaral lang mabuting balita ng kaligtasan na mayroong patotoo, darating ang wakas Maliwanag po ba sa mga nakakarinig na mga listeners at followers ng Panginoong Kristo?
Kaya po, ito yung kalayaan ng pagpapahayag ng pangangaral ng mabuting balita na mayroong patotoo na walang bayad. Ang pakikinabangan natin dito na pinapahayag sa social media na walang bayad ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating buong sambahayan. Maliwanag po ba? Alam nyo, nakasisindak na takot po yung darating. Hindi na po biro-biroan itong nangyayari, nakikita natin na nangyayari sa buong sanlibutan. Namamangha na lang po tayo, nagugulat na lang tayo na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, minsan nababalitaan natin na hindi na natin nakikita, nasa na kaya sila. Wala na pala sila sa paningin natin. Tama po ba? Kaya maraming mga unexpected na hindi natin inaasahan na nangyayari na. So may natitira pa tayong kaunting takot. Ilagak na natin yan sa Panginoong Jesucristo na siyang hula ng katuparan, ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol na mga hinirang na binasbasan na ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng mga bangsa na nagpapatotoo. Naunawaan po natin nung basbasan yung mga banal na apostol, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sasamahan sila hanggang sa muli niyang pagparito, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung magkagayon, kung paano binasbasan yung mga banal na apostol, gayon din natin ikiniklaim na binasbasan tayo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po, amen po tayo ron. Mga kapatid ko sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng magulo. Unawain po natin yung inyong napapakinggan at may tatalakayin po kami at may katanungan at may kasagutan po ito na base po sa aklat ng buhay sa banal na kasulatan ang kasagutan ng lahat ng katanungan. Na ito po yung talakayan na nagpapatibay sa paniniwala natin na paglalagaan natin na meron tayong pag-asa at mararamdaman natin na naaaliw tayo na habang nandito tayo sa madilim na sanlibutan, may one direction tayong lahat na sinabi ng ating tagapagligtas na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Kapatid at kaibigan, na ito yung doktrina ng Panginoong Jesucristo na paglalagaan natin ng paniniwala na may buhay tayong pag-asa na nagagampanan natin bilang tao dito sa mundo, nagagampanan natin yung tungkulin natin bilang tao dito sa mundo. Ito yung as a whole duty of man. Kaya lagi tayo maging vigilant. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo, lagi itong pagtawag sa atin na kaya tayo tinawag na you are always vigilant. May mga tatak ng binhinang patotoo yung mga vigilant. Yung mga conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Yung mga refugee. Yung mga strangers. May mga tatak ng binhinang patotoo. At nilinis na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Inalis na sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Tinataka na ng binhinang patotoo sa ating puso at pag-iisip. Lumalabas na sa ating labi yung patotoo. Hayag na sa buong sanlibutan na walang bayan. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong diskriminasyon. Any organization. Iniimbitahan po tayong lahat. Talagang ito na po yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan. Hindi tayo malulugi dito, kapatid at kaibigan. Walang mawawala sa atin dito. Wala pong bayad dito. Subaybayan nyo kami sa pag-aaralan. At pagbubulay-bulay, pagdidili-dili araw at gabi, upang lalong tumibay, lalong tumatang, lalong lumakas at sumagana ang ating pananampalataya habang nag-iintay at nagbabantay dahil siya ang Spirit of Comforter na inaaliw niya tayo sa pamamagitan ng lahat ng kasaysayang ginawa niya na pinaniniwalaan natin ngayon. Inaaliw niya tayo at binibigyan niya tayo ng buhay na pag-asa sa ilalim na madilim na sanlibutan.
na nabatbat na ng kahirapan at kalituhan at takot ang buong sanlibutan. Iisa lang ang paglalagaan natin ng pag-asa lahat, mga kapatid at kaibigan. Iisa lang ang tatawagan nating pangalan sa silong ng mga langit sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na sa Kanya natin isasalin o ititiwala ng buong puso at pag-iisip yung ating paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Iginawa tayo ng halimbawa na patotoo upang tayo magkaroon ng matibay at matatag at malalim na relasyon bawat isa. At ito po ang binhi ng patotoo na sinabi niya na walang kapangyarihan ng salot na darating sa muli niyang pagparito sa mga vigilant, sa mga tumutupad ng buong katungkulan natin bilang tao. At siya po ang gumawa ng panselyo ng paniniwala nating lahat. Maliwanag po ba, mga kapatid at mga kaibigan, na nararamdaman ba natin yung mangyayaring pagparito ng ating tagapagligtas na talagang ipinakikita yung ebidensya sa langit at sa lupa? Ang mga bundok ay umuusok, ang mga buhawi nang gagaling na sa kalawakan, no? Na pagka tumama na sa kalupaan, talagang halos yung buong Batangas ng kabahayan ay nawawala. Dinilipan ng malalakas na hangin ng buhawi. Nakikita niyo po yan, mga kapatid at kaibigan. Pinapawi niya yung takot natin. At inaaliw niya tayo at pinapayapa niya at pinapanatag niya yung puso at pag-iisip natin. Nararamdaman niyo kung sino nag-aalis ng takot sa atin at pangambat kalituhan? Ang Panginoong Jesucristo na tumatawag sa atin na paniniwalaan natin ng tapat. Maliwanag po ba? Ipinapahayag po ito ng walang bayad upang pakinabangan nating mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Tayo po yung nalalabi na natitira, nakabuuan ng kanyang bayang banal na sariling pag-aari na ipinaghanda ng tahanan sa langit, na itinayo tayong kaharian o dalisay na relihiyon na inihanda na walang dungis at kapintasan. Maliwanag po ba? Nakagagalak po na sa pag-aaralan natin at talakayan natin, may naririnig kayo nga ipinapangaral na hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating guro, yung paniniwalaan natin. Ginawa ng organizer natin, ginawa ng founder natin, yung paniniwalaan natin. Kaya tayo iniimbitahan na alipin po tayo ng walang kabuluhang kultura at tradisyon at paniniwala ng sanlibutan. Ang pagsisisihan nating kasalanan, na alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Hanapin natin kung saan nagsimula yung kasalanan. Sa pasimula po, dinaya ni Satanas si Eve. Si Eva ang tinawag, kaya tinawag si Ebang Eva, siya po ang ginamit na instrumento na paramihin ng salit-saling lahi ng tao sa mundo. Maliwanag po ba? Nadaya po siya ni Satanas. Kaya po ito yung panahon ng kawakasan. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon Diyos Nag-sacrifice on the cross yung buktong na anak. Unawain po natin mabuti at pag-aralan natin mabuti na nakagagalak po. Di po ba't magagalak yung ating tagapagligtas na may umaalala ng kanyang pinagdusahan at pinagsakripisyohan sa krus ng Kalbaryo? May mga nalalabi pa at natitira pang tagapagmana ng kanyang pangako na ipinaghihiyawan sa social media yung ginawa niyang pinagsakripisyohan sa kaligtasan ng marami. At yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay, karapat dapat yung mga iniimbitahan sa huling hapunan na makasalo tayo sa paniniwalang espiritual. At yung mga participant na makikiisa sa paniniwala at maglalagak na ng buong puso at pag-iisip bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na mag-umi, tayo yung bahagi ng kanyang inihandang kaharian na
maluwalhati na walang dungis at kapintasan. Nag-gets po natin, nakokopya natin mabuti yung naririnig nyo sa social media. Sa Panginoong Jesucristo po, tatanggapin natin yung buhay na pag-asa. Siya po ang isinugo na mamamahala sa espiritual na pamamahala na hindi magwawakas. Isipin natin patuloy bilang tao, lahat ng mga bagay sa paligid natin ay pawang mga temporary. Gatuldok man ang kanyang salita sa banal na kasulatan ay hindi mawawala, kundi mananatili magpakailan-kailan pa man. Maliwanag po ba? Amen. Kaya ito po ang last days. Iniimbitahan na ang lahat ng mga vigilante. Amen po ba? Lahat ng makikibaka, lahat ng mapupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, lahat ng magsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan na kinagis na natin sa sanlibutan. Tayo po yung nakalulugod, nakaharian, itinayo, na matibay at matatag, na hindi matitinag. Naunawaan po ba natin yung napapakinggan natin sa social media na walang bayan na pinapahayag ang katotohanan? Ang Panginoong Jesucristo po ang katotohanan na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Nahayag po yan sa buong mundo, hindi pa tayo tao. Mag-isip-isip po tayo mabuti, mag-aral tayo mabuti, unawain natin mabuti. Pawang ang lahat ng mga temporaring bagay na nakapaligid sa atin ay masisira at mabubulok, maglalaho at mawawala sa paningin natin. Mismong tayo, na tao, mawawala dito. May panahon lang tayong, binigyan lang tayo ng panahon na ilalagi sa mundo. Maliwanag po ba? Amen. Pero ito pong napapakinggan yung salita na pinapahayag sa social media na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba na meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari, nasulat sa banal na kasulatan? Nangyari po yung napapakinggan nyo na ipinapahayag sa social media. Nangyari po yan. Kaya magkakaroon lamang tayo ng relasyon kung paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na namatay sa kasalanan ng marami upang tubusin tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan. Binuhay na maguli upang tayo bigyan ng kaalaman at aalalahanin, gugunitain habang tayo naglalakbay dito sa madilim na sanlibutan. Meron tayong tinatayuan at may pinaniniwalaan tayong palatuntunang ginawa ng Panginoon Diyos na kababalaghan na inaalala at ginugunita tuwing araw ng Sabat. Habang tayo'y namamahinga at napupuot na sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, habang tayo'y nagsisisi, binigyan tayo ng aalalahanin sa buhay. Magpapatotoo po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Unawain po natin mabuti. Sa pagparito niya, sinabi po niya, isasawala niya ang karunungan ng marurunong. Isasawala niya ang kabutihan ng mabubuti. Isasawala niya ang kabaitan ng mababait. Maliwanag po sa atin. Kaya po wala tayong maipagmamalaki sa mga temporaring pinagsumikapan natin dito sa mundo. Ngayon, meron siyang ginawa na ipagmamapuri natin at ipag-ihiyawan natin sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti. Paniniwalaan natin yung ginawa niya na isinugoy buktong na anak upang tubusin tayo sa walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala. Maliwanag po ba? May pinagsisisihan tayo habang nandito tayo sa mundo, habang nandito tayo, may iniintay tayo na babalik siya, babalikan niya tayong lahat. Kaya tayo ginawa ng mabuting balita, ginawa tayo ng tipan na alalahanin at ipamumuhay natin. Gugunitain natin yung tipan na ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po natin,
Kaya tayo nananampalataya, may inaalala tayong ginawa ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Nagigets na po natin, naunawaan na po natin na habang tayo'y nabubuhay dito sa madilim na sanlibutan, iginawa tayo ng tipan na aalalahanin at gugunitain natin araw at gabi. Bubulay-bulayin natin, tatalakayin po natin. Pinalalakas niya tayo ng kanyang kabutihan. Talagang wala na tayong magagawa sa ating sarili. Pero may ginawa ang Panginoon Diyos. At may magagawa tayo. Kaya tayo tinatawag eh. Kaya tayo inaalis sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan eh. Ilalagat na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Naramdaman natin yung presensya ng Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection. Kaya tayo nag-iintay at nagbabantay, babalik siya. At meron siyang sinabi sa atin na pinaniniwalaan tayo na sa pagparito niya, sinabi niya na kung mahayag siya, mahayag tayo katulad niya. Naniniwala po kayo ron, mga kapatid at kaibigan, bilang sariling tagapagligtas natin ang Panginoong Jesucristo. Sa Kanya natin masusumpungan yung pag-asa ng pananampalataya, buhay na pag-asa ng pananampalataya. Siya lang ang nag-aalis ng kalituhan natin at takot natin dito sa sanlibutan. At siya rin ang may kapangyarihang putulin ang mga salot na pandemya dito sa sanlibutan. Naniniwala po kayo ron? Balikan natin yung sa alaala, yung ginawa sa Ehipto. Nung pahira ng dugo ng kordero yung mga pinto ng mga Hebreo eh. Isa man eh, walang namatay sa 12 angkan ng lahi ng Israel. Kaya tayo yung mga nalalalim, natitira na kinakahabagan at tinatawag at kinukupkup na sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Tinatataka na tayo ng binhi ng patotoo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Kaya through social media, transparent po ito na walang bayad eh. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay nagagalak na bilang katulad niyong tao, ginamit ng Panginoong Jesucristo na ibuka yung nabi ko sa hula ng mga banal na propeta na meron tayong paniniwalaan upang ma-claim natin na meron tayong relasyon lahat, bawat isa. Ang iingatan natin dito, yung hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil siya ang hukom ng mga hukom, nahahatol sa lahat ng mga nakakarinig at hindi dirinig sa Kanya. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na ihayag sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na ipapahayag namin yung kabutihan at kalooban ng Panginoong Jesucristo magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. May katanungan po sa pag-aaralan at pagpapahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paglalagakan ng paniniwala. Meron pong mga kapatid sa pananampalataya na kasama sa pag-aaralan at kasama sa pagbubulay-bulay at kasama sa pagtatalakayan na ito po ay katanungan niya upang matiyak niya sa kanyang sarili yung pakikiisa niya sa pag-anim sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na tawag, hinirang at pinili ng Panginoong Jesucristo sa madilim na sanlibutan at nilinis sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ito po, bubuksan na sa programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ang katanungan ng ating kapatid sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pakibasa mo kapatid na pinasumadraso yung katanungan na palalaguin tayo sa paniniwala at sasaganahin tayo sa kaalaman at karunungan sa paghintay natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na dandan tayo mga tapat na katiwala. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Bilang isang bagong iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na naniniwala at nagpapatotoo sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo,
Nais ko lang po sanang magbasa ng isang talata. Hebreo 12:22. Dadapwat, magsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Bali po, ang katanungan ko lang po dito, saan po ba ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos? Yun lang po ang aking katanungan. So napakadalisay po katanungan sa maraming nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Panginoong Kristo na pinapahayag na ipatuparan ng hula sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po ng ating kapatid na si Tirso Madraso ay yung katiyakan ng kanyang paniniwala na tinatalakay natin ngayon bilang mga panauhin ng Panginoong Kristo at delegasyon at kapisanan na nagpupulong at nagtatalakayan ng katiyakan sa mga bagay na darating na di natin nakikita, naghihintay at nagbabantay na talagang inaaliw tayo sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoong Kristo na tumawag at tuminag sa atin. Ang tanong po saan ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos? Naunawaan po natin, may ginawa pala ang Panginoon Diyos. Saan po ba ipapahayag ito? Meron po ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na katiyakan o katanungan sa atin na pinag-aaralan natin at tinatalakay natin na magmumulat sa maraming nauuhaw sa kabanalan sa pag-iintay na sasalubong sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na daratnan tayo na bahagi tayo ng kanyang kaharian na kasama tayo sa pagbubulay-bulay at pagtatalakayan ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Kristo magpakailan-kailan pa man. Isang napakadakilang katanungan po ito. Pangbuong mundo po ito, mga kapatid at kaibigan, sa mga may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang sagot ko ay ito at unawain natin mabuti. Sa banal na kasulatan din po natin mababasa yung sagot. Kaya mababanggit ko po itong sinabi kay Propeta Jeremias ng ating Panginoong Diyos nasa aklat ng Propeta Jeremias. Sinasabi po rito, tumawag ka sa akin. So tatawag tayo sa buktong na anak na isinugo na ating tagapagligtas sa Panginoong Kristo. Tayo tatawag at maglalagak ng paniniwala. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi ninyo nalalaman. Naunawaan po natin, pinatatawag tayo sa Panginoong Kristo ng mga inimbitahan. Magpapakita siya sa atin ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Naunawaan na po natin sa mga iniimbitahan sa huling hapunan. Yung mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, talagang mapanganib na ang huling panahon, kaya tayo iniimbitahan. Aminin natin na talagang marami tayong hindi nalalaman pa. Amen. Dahil tayo'y naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, kaya tayo iniimbitahan Magpakumbaba na po tayo ngayon sa panahon ng katapusan dahil sa Kanya lang ibinigay ang pamamahala na hindi magwawakas. At sa muli niyang pagparito, siya may daladala ng gantimpala ng pangako na inaalala natin yung ating tagapagligtas bilang tagapagmana ng Kanyang pangako. Inaalala natin yung Kanyang pagdurusa on the cross nang tayo'y tubusin sa kasalanan ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Inaalala natin nung buhay siyang maguli sa ikatlong araw. Kaya po sinabi niya na I am the way, the truth, and the life. Ipamumuhay natin yung daan ng katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niyang maguli. Wala po makakarating sa kanyang Ama, kundi sa kanyang pamamagitan.
Ipamumuhay po natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Yan yung bininang patotoo na nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin. Lumalabas sa labi natin yung patotoo, hayag na sa social media. Libre, wala pong bayad. Paniniwalaan po natin sa pag-iintay at pagbabantay natin. At binibigyan tayo ng katiyakan sa mga salot na nangyayari dito sa sanlibutan. Saksihan natin ang tapat at ialay natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala upang walang maging kapangyarihan ng salot sa atin bawat isa. Maliwanag po ba? Kung paano tayong binuhay sa kaalaman sa pagparito niya, kung mahayag siya, magiging espiritu tayo katulad niya. Isipin natin mabuti kung may kapangyarihan pa yung salot. Hindi naman tayo nilalang sa pisikal na paglalang, kundi nilalang na tayo sa spiritual na paglikha. Kaya naging new creature po tayo kaya naging henerasyon tayo ng ating tagapagligtas Naunawaan po natin yung malalalim na pinakikita sa atin na hindi natin nalalaman, na ngayon naririnig natin, na nalalaman na natin ngayon. Ang sabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga bagay. Magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo naunawaan. Ito po, naririnig na natin ngayon. Unawain na natin mabuti. Aalalahanin po natin patuloy at pag-aaralan at bubulay-bulayin natin patuloy. Talagang hindi na tayo exempted sa dumarating na salot. Talagang lumalakas pa yung salot, nagiging upgrade pa yung salot. At ngayon sa Metro Manila talagang wala nang bakanting mga beddings dun sa mga nahahawa ng variant ng COVID, ano po? At talaga, kaya ako nasasabing lumalakas pa talagang patuloy yung nadadagdagang bilang ng mga nagkakahawahan. Kaya nagbabalita na yung mga radio commentators na napapakinggan natin on TV na talagang halos lito na ang mga tao sa buong mundo. Ngayon, naririnig niya yung katotohanan na paniniwalaan natin na walang bayan. Wala pong mawawala sa atin, kundi magkakaroon pa tayo ng katiyakan at kasiguraduan na as a whole duty of man, may napakinggan tayo na paniniwalaan natin. Ginawa ng ating tagapagligtas yung paniniwalaan natin. Kaya napakadali siya yung tanong ng ating kapatid sa pagtatalakayan na talaga binibigyan tayo ng katiyakan na kaalaman sa paniniwala natin lahat. Pinalalago at pinasasagana tayo sa paniniwala at inaalis yung takot natin at dinaragdagan tayo ng aliw habang tayo nandito pa sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Naunawaan po natin yung sinabi kay Propeta Jeremias sa chapter 33 verse 3 na tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Na-enjoy natin kung paano tayo sinasagot ng Panginoong Jesucristo na tagapagligtas natin na hindi natin siya nakikita. Pinapaalam niya sa atin yung mga bagay na malalalim na hindi natin nalalaman. Naunawaan natin yung mga hinirang na may mga tatak ng bininang patotoo na talagang napaka-perfect ng talakayan na mararamdaman natin na walang mga ipokrito sa pagtatalakayan natin. Agree po kayo doon, mga participant ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Amen. Alam nyo, bilang katulad yung tao, buong tapang at buong lakas ko po ito ipinaghihiyawan sa social media upang wala tayong maging dahilan na sa pagparito ng Panginoong Jesucristo wala tayong narinig na katotohanan pinakaraw sa social media. Ang mananagot po nito sa pagparito ng hukom ng mga hukom, yung pong nakarinig na hindi didinig nito. Meron po bang mababasang ganon sa banal na kasulatan? Hintayin po natin at tatalakayin natin yan sa pag-aaralan ng mga itinagdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan upang pasaganahin tayo sa napapakinggan natin at paniniwalaan natin. At
at aminin natin talagang ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na mahihirap na hindi natin nalalaman. Hindi po sa ating sarili tayo makakaunawa. Ang Panginoong Jesucristo po ang tumatawag at pumipili at humihirap at nagtayo ng kahariang walang dungis at kapintasan o kulubot man. Naunawaan po natin, Amen. nararamdaman po natin yung kanyang karunungan, yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao na talagang buhay na buhay ang pag-asa na inilalakad, na inilalatag sa buong sanlibutan, na ang layunin ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung kanyang katwiran, at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ipinapangaral yung lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo na walang bayad. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang may kapangyarihan tumawag at pumili at tumirang sa atin at magtayo ng isang kaharian hindi magagalaw at hindi masisira at hindi matitinag. Siya lang po ang may kapangyarihan at kapamahalaan sa ating lahat na magbibigay lugod sa Kanya, na makikiisa na tayo sa paniniwalang espiritual bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So, sasagutin po tayo ng ating tagapagligtas doon sa katanungan na ang tanong kanina napakadali saan ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos? Ito po, samahan nyo kami. Pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan at babasahin ko po. At paki-download nyo yung Bible nyo sa inyong gadget. Mga high-tech na tayo Ngayon, pagka yung Bible po namin ginagamit, King James Bible International. Paki-download nyo po sa inyong gadget yan at paki-edit nyo. Paki-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na recorded in heaven. At tayong lahat po yung maluwalhating Iglesia na inihanda na walang dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Tayo rin po yung kaharian na makikiisa sa paniniwala na saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ang kaharian itinayo na hindi na magigiba sapagkat maraming magkakagiba ang mga organisasyon sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya tayo itinayo at itinaganda ng tahanan sa langit na hindi na masisira at hindi na magigiba. Naunawaan po natin kung saan tayo itinayo na isang kaharian matibay na hindi magigiba sa paniniwala po sa hula ng mga banal na propeta na saksing tapat tayo sa pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo tayo, pinaghihiyawan natin sa social media yung kanyang kabutihan, yung kanyang layunin sa buong mundo upang marinig ito ng lahat ng mga at kapatid natin sa pananampalataya na magiging saksi rin katulad nyo at katulad namin, saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po ba yung napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media na i-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion? Genesis up to Revelation, patutunayan o ang Panginoon Diyos ang magpapatotoo sa ating lahat na kung paano tayong hinirang at tinawag na sinaksihan natin at nagpatotoo tayo, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya rin po ang magpapatotoo sa ating lahat kung paano tayo hinirang at tinawag na magparangal sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na tumawag na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Siya rin po ang magpaparangal sa atin dito sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. So, eto po, ibabasahin kong katanungan kanina ni kapatid na Tirso Madraso na saksi sa pagkabuhay na maguli na tinatalakay natin at ginugunita natin, inaalala natin yung pong kababalagan na ginawa niya, 1,000 taon na ang nakalilipas, na pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, nang buhayin maguli yung ating tagapagligtas, nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nakilala natin yung tumawag at pumili sa atin at tumirang na nagtayo sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian hindi magigiba.
Nakilala natin yung tumawag sa atin na Espiritu, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli eh. Naunawaan po natin yung may mga relasyon na nagpapahayag sa social media na ipinag-ihiyawan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Kaya non-profit organization eh. Amen po ba? Amen. Ang author ng paniniwala natin eh, yung ating tagapagligtas. Siya po ang organizer natin. Siya ang namamahala sa atin at gumagabay at nagbabantay sa ating lahat ngayon. Siya ang maglalayo sa atin sa kapahamakan at panganib ng sanglibutan. Maliwanag po ba? Amen. Napakatibay at napakatatag po ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na patutunayan niya sa banal na kasulatan. Kaya pina-upload ko sa inyo at pina-edit ko sa inyo. Ngayon, i-write nyo rin yung any religion na alam natin para malaman natin na patutunayan ba ng Panginoon Diyos o yun lang bundok ng Sion ang pinatutunayan niya na recorded in heaven. Ay na rin po ang binibigyan ng pagkaunawa ng Panginoong Kristo na sarili nating tagapagligtas na iisang Diyos na tunay. Mapalad ang bansang Pilipinas, ang perlas ng silanganan, na mayroong hula ni Propeta Isaias sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang Diyos ng Israel, na ang lumuluwalhati sa Diyos ng Israel ay yung mga iniimbitahan na nakikisa sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na recorded in heaven? Kapatid at kaibigan, napakapalad natin dahil sa pakikisa natin sa doktrina na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto eh. Nahayag po eh, pinatunayan sa lahat ng mga bansa. Nationwide, worldwide eh. At ngayon, ito yung mga tinawag at pinili, nagpapatunay na naman at nagpapatotoo na naman. Amen po ba? Amen. Yung mga banal na apostol ang nagpatunay na ginamit. At ngayon, as a whole duty of man, bilang mga vigilant, ito po, yung tungkulin natin as a whole duty of man, ito yung tungkulin natin bilang tao na gagampanan. Ipapahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya po may tagapamagitan eh, paniniwalaan natin yung tagapamagitan dahil sinabi ng tagapamagitan na lahat ng maniniwala sa tagapamagitan, sinabi niya na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Saan man tayo, dakong bansa naroroon? High-tech tayo ngayon. Madidinig nyo to na pinaghihiyawan sa social media na walang bayan. Maliwanag na po ba? Nasundan nyo na po ba kami? Nasubaybayan nyo ba kami? Na i-upload ba natin yung Bible natin sa ating mga gadget? Na-i-write nyo na ba ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon? More than 100 verses po. Patutunayan ng Panginoong Jesucristo dyan sa kanyang banal na kasulatan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay nakatala sa langit, na bunga sa pagkapanganay, na tayong lahat na nakikisa sa paniniwala, na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang bunga sa pagkapanganay. Tayo yung mga pinili at tinirang na namumunga sa paniniwala, sa pag-asa, na may katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Na naniniwala tayo sa lahat ng sinabi niya, sa mga bagay na di natin nakikita, na di pa nangyayari, na kung ito'y mangyayari sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Sangayon kayo ron? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas yan eh. Kaya pinaniniwalaan natin eh. Mga bagay na di pa nangyayari, na mangyayari sa atin, na sa pagparito niya, may pinangahawakan tayong sinabi niya na kung sa pagparito niya, kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, ito po, babasahin ko yung katanungan ng ating kapatid sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Napakadalisay po ng katanungan na sa kakaunting kalagayan namin, talagang nationwide, worldwide ang katanungan na talagang mananagana tayo sa paniniwala, sa kaalaman, sa karunungan, sa katalinuhan, sa pag-asa,
na talagang meron tayong pinangahawakan. Sinabi ng ating tagapagligtas na pinayag sa social media, transparent, na walang bayan. Ito po yung kasagutan, babasahin po natin. Bawain po natin mabuti, dinggin po natin mabuti, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na paglalagakan natin ng paniniwala upang tayo makatiyak na sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ininabas ng Panginoon ang ating katwiran. Magsiparito kayo at ating ipahayag sa sayon ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Tingnan nyo ang imbitasyon sa atin. Magsiparito kayo. Kayong mga nakakarinig, unawain na natin mabuti. Ano po sabi? Ating ipahayag sa sayon ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Maliwanag po ba? Wala namang ibang pangalan na sinabi kay Propeta Jeremias, kundi ang sinabi sa kanya. Inilabas ng Panginoon ang ating katwiran na paniniwalaan. Inimbitahan tayo at magsiparito kayo at ating ipahayag sa sayon ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Naunawaan po natin, isinugoy bugtong na anak eh. Di po ba binuhay na maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas? Nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang unawain natin, sa napakinggan po natin, sa sayon ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos, na sa pangalan ni Jesucristo, doon natin ilalagak yung paniniwala natin ng tapat. Maliwanag po ba? At unawain din natin na walang nakalagay na ibang pangalan dito kung saan ipapahayag ang gawa ng Panginoon Diyos. Naririnig natin na pinaghihiyawan sa social media na nakadefine na sa sayon ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Maliwanag po ba? Dahil ang sayon, ang banal na bundok ng sayon, ang kahariang itinayo na hindi masisira sa paniniwala. At pinaniniwalaan natin yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Amen. Na banal na bundok ng sayon ang ipinaghanda ng tahanan sa langit na itinayo sa paniniwala na hindi masisira. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang banal na bundok ng sayon na napakinggan natin kanina, recorded na sa langit. Ipinaghanda na ang bawat individual na iniimbitahan at inaalis na sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya nga sa pagtatalakayan natin, tayo yung mga nagsisipagsisi sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Na inalis na tayo sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ipinaghihiyawan na sa social media ang kanyang layunin upang tayo i-save na sa nangyayaring mga kalamidad na dumarating sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin na binibigyan na tayo ng paniniwala sa katiyakan bilang mga watchman servant na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Naunawaan na po natin. So, sinagot ba tayo ng ating Panginoon Diyos doon sa mga katanungan ng ating kapatid sa pagtatalakay na pinakikita sa atin yung marami pa tayong hindi nalalaman sa kalooban niya? Na ito po, nakadefine, specific. Walang ibang panggagalingan ng mga kaharian nakatayo rito sa mundo. Kundi ang panggagalingan ng pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan loob niya magpakailan-kailan pa man na ang hatid ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa banal na bundok ng sayon, ipapahayag ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Ipapahayag natin yung ginawa ng Panginoon Diyos na binuhay niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas upang magliwanag at magtumibay sa puso at isip ng lahat ng mga nakakarinig na maniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sinagot po ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo na hindi na natin nakikita na nasa langit siya ngayon? Nararamdaman niyo presensya ng kanyang karunungan at ng kanyang kapangyarihan ng kanyang salita na natupad sa atin ngayon? Nakadefine
sa bawat individual na participant ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, naramdaman natin lahat na meron tayong mga tatak lahat na tinatatakan tayo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na ito ang buong katungkulan natin bilang tao na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Kaya po marami nang mangyayaring kababalagan sa muli niyang pagparito dahil sinabi niya na yan sa mga banal na apostol na hiniran niya na nagpapatotoo rin Maliwanag po ba? Talagang ang organizer natin, ang ating tagapagligtas, ang gumawa ng matuwid na pinaniwalaan natin ay pinapahayag natin yung ginawa niya Kaya nagagalak siya sa kanyang duklukan sa langit. Kaya meron naman tayong katiyakan sa pag-iintay, sa pagbabantay natin, sa pakikisa natin sa paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Banal na bundok po ng Sayon ang may katiyaan nag-iintay sa muli niyang pagparito ang sasalubong po na babaguhin niya sa isang mata. Isang mata lang po, babaguhin niya tayo. Yung may kabulukan nakikita nyo, palitan niya ng walang kabulukan yan. Ano larawan at pagkilala natin doon sa tumawag sa atin? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kung magkagayon, magiging espiritu rin tayo katulad niya sa muli niyang pagparito. Pumahayag na siya sa alaba. Maliwanag po ba? Nararamdaman natin yung wisdom, yung sinabi niya na may securities tayo, may katiyaan tayo sa sinabi niya na pinapaniwalaan natin na ito yung duty of man, yung buong katungkulan natin bilang tao na pinapahayag natin yung kabutihan niya sa buong mundo na walang bayan, nationwide, worldwide, transparent. Maliwanag po ba yung napapakinggan nyo na tinatalakay natin, na unawain natin mabuti? Amen po ba? At kailangan natin makaramdam ng sakit dahil talagang pinagagaling na tayo sa sugat na nararanasan natin na talagang alipin na tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at dagdagan pa ng kultura at tradisyon. Maliwanag po ba? Amen. Pagsisihan po natin at magpakumbaba po tayo. At ito po ang isa pang matibay at nagpapatatag na babasahin ko sa inyo sa Aklat ng Awit, chapter 102, verse 16. Sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Naunawaan po natin, napakita siya sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala natin yung larawan ng tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya meron tayong gagawin, meron tayong paniniwalaan na ipapahayag sa social media sa buong mundo na ipagsisigawan na ang ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Napakita siya sa atin sa kanyang kaluwalhatian, kaya tayo natayo na maluwalhati na walang dungis at kapintasan na iglesia. Amen po ba? Amen. Aklat ng Awit, chapter 2, verse 6. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa banal na bundok ng Sayon. Hindi po ito temporary o literal na bundok ng Sayon. Hindi po. Mga participant ng Panginoong Jesucristo na nagsisisi sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ang bundok ng Sayon. Tayo yung mga man of God in the name of Jesus in the resurrection. Naunawaan na po natin, hindi ito literal o temporaryong bundok. Ang bundok po rito, tayong mga tinatawag at iniimbitahan, natutuparin na natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na pinatunayan sa buong sanlibutan na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Yan po yung kaluwalhatian nakita natin, nakilala natin na espiritu yung ating tagapagligtas. Maliwanag po ba na meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula? Ginawa po ng ating tagapagligtas yung hula Kaya nahayag siya sa espiritu sa ikatlong araw. Naparito siya sa laman. Nahayag naman ang espiritu sa ikatlong araw. Naunawaan po natin, nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya matibay at matatag tayong nagpapatotoo, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Tatandaan po natin yung mga nag-iintay. Ang iniintay natin sa pagparito niya, dala-dala niya yung gantimpala na tatanggapin natin Dahil tayo merong
pinagtitiisan at meron tayong ginagawa na paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas, yung pinaniniwalaan natin. Saan po inihayag yung katwiran ng ating Panginoon Diyos? Sa banal na bundok ng Sayon natin ipapahayag yung ginawa niya. Maliwanag po ba na yung ginawa niya ay sa banal na bundok ng Sayon ipapahayag? Specific na po yan. At idinideklara ko po ito sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, na ang mapupuspos sa kalwalatian at karangalan, yung pong ginawa niyang kaharian na iglesia ng banal na bundok na Sayon na pinagandaan niya ng tahanan sa langit, na hindi na magigiba at maraming magigiba ang mga organisasyon sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Meron po nagtatanong sa atin, na kapatid natin na patuloy na nakikisa sa paghihintay at paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mahuli. Sige po, kapatid Edwin. Po, bilang bagong kaanib po ng Iglesia ng Banal na Bundok po ng Sayon, maraming salamat po sapagkat napag-unawa po namin na yun po palang Sayon at doon po ibabahayag yung salita po ng Panginoon. Ngayon, magtatanong lang po kami uli na paano po namin maunawaan yung gawa po ng Panginoon na ipinapangaral sa kanyang templo? Ano po yun, yung gawa po ng Panginoon na yun na ipinangaral po sa templo? So, maraming pong salamat sa pagkabasa at katanungan ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So, napakadali sa itong katanungan at hayaan natin na sumagutin yung ating tagapagligtas ng katanungan at bulay-bulayin natin at talakayin natin. Paano po namin maunawaan kung ano yung gawa ng Panginoon na nagkapangaral sa kanyang templo? Ito po, para sa mga kapatid sa pananampalataya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, ito po yung preparasyon ng tanda na makikilala po yung kaharian na itinayo na hindi nasisira sa paniniwala na pinagandaan ng tahanan sa langit. Samahan niyo po kami sa napapakinggan nyo at babasahin po namin itong bula na sinabi kay Propeta Isaias na matutupad sa lahat ng mga mag-a-apply na buhay ang ating pananampalataya na isinasagawa natin at tinutupad natin itong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Sabi po dito sa aklat ni Propeta Isaias, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Maliwanag po ba sinabi kay Propeta Isaias? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Kilalanin natin yung nagbigay ng tanda. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Maliwanag po ba yung marker kung sino nagbigay? Ang Panginoong Diyos. Ito po yung sinasabi kay Propeta Isaias na magbibigay siya ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Maliwanag po ba na yung tanda na sa katanungan ay patuloy tayong pinalalago at iminumulat sa kaalaman at pinatatatag at pinatitibay sa pag-iintay at pagbabantay natin na habang tayo ay nag-iintay, nabubuhay tayong may pananampalataya sa pagsasaliksik natin at pagtatalakay natin ng walang hanggang kabutihan niya sa marami na pakikinabangan natin ito. Sinabi niya sa mga banal na propeta na matutupad naman ito sa lahat ng mga iniimbitahan at nakakarinig ng kanyang tinig, sa lahat ng maniniwala na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Kaya't ang Panginoon nga ang magbibigay sa inyo ng tanda. Naunawaan po natin, ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng tanda, hindi po tao ang nagbigay ng tanda. Maliwanag po ba? Amen. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel.
Maliwanag po ba, isang dalaga ay maglilihi. Nangyari po ito, si Maria po ito, yung tinutukoy na isang dalaga na maglilihi. At manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Maliwanag po ba'y tanda kung saan natin makikita? Kaya nga po, sa banal na bundok ng Zion, ipapahayag ang gawa ng Panginoon Diyos dahil sa banal na bundok ng Zion, ipapangaral ang gawa ng Panginoon Diyos. Maliwanag po ba kung sino yung tanda na pinapahayag na naririnig nyo sa social media na ipinapangaral sa banal na bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo na sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 9, verse 6? Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala niya ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Pangulo ng kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kanyang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sang-ayon po kayo ron, mga kapatid at kaibigan, hindi magwawakas yung kanyang pamamahala. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag. Ayan, no? Sa kanyang kaharian upang itatag. Ano ang pangalan ng kaharian na hindi magwawakas? Kapatid, isa ka dito sa kaharian itinatag na hindi magwawakas. At upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman, isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino po ang nagsagawa ng buong sikap? Ang Panginoon Diyos. Tayo po yung itinatag niya na hindi magwawakas, mga kapatid at kaibigan, na sinelyuhan tayo ng bininang patotoo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, yung napakinggan nyo na tinatalakay natin sa social media na walang bayad? Ang kaharian niya rito at ang bayan niya, tayong iniimbitahan at maglalagap na ng paniniwala ang inihanda niyang kaharian na hindi magwawakas, na pamamahalaanan niya. Amen po ba? Maliwanag po ba na yung tumawag sa atin, yung humirang sa atin, yung pumili sa atin, ang nagtayo sa atin, at siya yung namamahala sa atin na hindi magwawakas, siya ang nagtatag sa atin. Maliwanag po ba sa atin? Siya yung tagapayo natin na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tignan nyo, walang hanggang Ama ang Panginoong Jesucristo. Panunumbalikin niya ang lahat ng mga naalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Siya ang prinsipe ng kapayapaan na hindi magwawakas, kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man yung napapakinggan yung pinapahayag sa social media. Amen po ba? Walang bayad po ito. Kaya naririnig niya yung kanyang tinig, mga kapatid at kaibigan. Huwag nating pagmamatigasin yung ating mga puso at pag-iisip. Talagang lalong magkaroon tayo ng takot at talagang magpakumbaba tayo. Talagang aminin natin na biktima tayo at alipin tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya po, ito na yung pagkakataon natin na makapanumbalik tayo ngayon dahil talagang kaya ipinapahayag ito upang marinig ito ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao sa buong mundo, upang makatakas na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan po natin. Talagang isap mata na lang ang nangyayari sa mundo. Sabi ko nga kanina, nakita natin malakas mababalitaan na lang natin wala na sa mundo. So ito, nadidinig natin yung duty of man na talagang yung buong katungkulan ng tao meron tayong tutuparin dito sa mundo na dadakilain natin, pararangalan natin ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang binabalita natin sa buong mundo,
Dahil talagang kawakasan na po. Maliwanag po ba, mga kapatid at kaibigan, sa lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na makiisa na tayo, maglagap na tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa ng paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Siya lang po ang may kapangyarihan na namamahala sa atin, na nagpapatakbo sa atin sa paniniwalang espiritual na hindi magwawakas. Siya lang ang naghanda ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Tayo po yun, yung mga mananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. May kapangyarihan pa po ba ang salot? Sineselyohan na tayo ng patotoo bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. Sang-ayon po ba kayo ron sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon? Wala pong ibang kaharian na pagpapahayagan ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Kung pinapakinggan natin sa Jeremiah chapter 51 verse 10, na ang gawa ng Panginoong Diyos ipapahayag sa Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Automatic po, butismonado tayo sa doktrinang napakinggan natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin nung basbasan yung mga banal na apostol na pinahayo? Butismonado po kagad yung mga banal na apostol. Nasasamahan sila hanggang katapusan ng sanlibutan. Di ba gayon din yung mga nakakarinig na tagapagmana ng kanyang pangako? Butismonado tayo sa espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Nasasamahan tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa muli niyang pagparito, na tayo yung karapat-dapat na mga inimbitahan niya, na pinaghanda niya ng pagkain espiritual, na magkakasalo tayo ngayon at kasakasalo natin yung ating tagapagligtas dahil siya ang naghanda ng pagkain na tinutupad natin, na nakabubusog yung pagkain inihanda niya at tumatanggal ito hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ito po yung pagkain, hindi napapanis na inihanda niya, paniniwalang espiritual, mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin yung pagiging vigilant natin dito sa mundo bilang mga strangers, bilang mga conqueror of Christ. Napakalalim po ng stand ng mga vigilant, ano po? Talagang napakalalim ng foundation ng paniniwala ng mga vigilant, ng mga conquerors, ng mga strangers na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. So, nai-enjoy po natin yung napapakinggan natin, naaaliw po tayo na yung sinabi sa atin ng ating tagapagligtas sa mga bagay na hindi pa mangyayari sa buhay natin. Naniniwala po tayo ron sa sinabi ng ating tagapagligtas. Mangyayari pa lang po ito. Kaya yung tanda ng pagparito niya, marami ng kalamidad na nangyayari. Kaya yung mga nag-iintay at nagbabantay, naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo sa mga bagay na sinabi niya na hindi pa nangyayari, na mangyayari ito sa mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako. Na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo, mga people of God, in the name of Jesus and the resurrection? Amen. So, meron pong katanungan ng ating kapatid na napakadakilang katanungan na sasagutin tayo ng Panginoong Jesucristo sa tinatalakay natin. Amen. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tanong po ay manggagaling po sa verse. Narito po, nakasulat po ito sa Aklat ng Juan. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Narito po ang tanong, kung ang Panginoon ang daan po, saan po ipapangaral ang daan na ginawa ng Panginoon? Naway pakinggan po natin ang kasagutan ng ating pastor sa uling panahon na nagpapahayag ng So, katotohanan. ang Panginoong Jesucristo rin po ang sasagot ng katanungan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng katawan ng kanyang iglesia. At ang binabanggit na katawan dito na maluwalhati, na walang dungis at kapintasan, iglesia po ito. Ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya na naniniwala na ang ating tagapagligtas ay Espiritu, kaya tayo ay saksi sa pagkabuhay na maguli.
ang Panginoong Kristo po ang ulo ng katawan. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang puno ng sambahayan at tayo ang sambahayan niya. Maliwanag po ba na ang sambahayan niya rito at kaharian niya, tayong mga kalalakihan at kababaihan, na ito yung buong katungkulan natin bilang tao, na iahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa buong mundo upang ito'y marinig at paniwalaan din ang katulad nating tao, na ito yung katungkulan natin bilang tao, na binibigyan natin ng kadakilaan yung kanyang yung ating Panginoong Kristo. Binibigyan natin ng kadakilaan yung kanyang Ama na nagsugo sa kanya sa sanlibutan. Di ba tayo po yung mga instrumento, na ito yung katungkulan natin bilang tao, na bibigyan natin siya ng karangalan, na tayo naman yung bibigyan niya ng karangalan. Tayo yung tinawag niya na dadakilain natin siya, papupurihan natin siya. Di ba siya ang naghanda sa atin na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan? Kaya tayo po ang katawan na binabanggit. Hindi po itong katawan na nakikita natin na temporaryong katawan. Spiritual po na katawan ito. Lahat po ng mga naniniwala, lahat ng mga nananalig, lahat ng naniniwala na nagpapatotoo na binuhay siya sa ikatlong araw, nahayag po sa labi natin yung patotoo. Tayo ang katawan na binabanggit na inihanda na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Hindi yung nakikita nyo sa sarili natin na hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom, hindi ako nambababae, hindi ako nagmumura, hindi ako sabungero, hindi ako mamamatay tao. Hindi po ito yung inihanda na walang dungis at kapintasan. Naunawaan po natin, kundi yung bahagi ng katawan, kalipunan ng mga iglesia na sumasampalataya na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Inihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Yung mga kaluluwa po natin ang inihanda, hindi itong nakikita yung laman na babalik sa alabok. Kung ito pong laman, ang pipilitin nating linisin na hindi nadudungisan, nararamdaman nyo na nagmamalaki tayo? Nararamdaman nyo naman yan sa kapwa-tao natin na makakaharap natin. Kaya kumisa, nakokondem natin yung mga kapwa natin pagka nagtitiis tayo sa sarili natin na hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, nakakita tayo ng uminom, nakakita tayo ng nigarilyo, pinipintasan na natin. So naunawaan po natin kung alin yung katawan na inihanda na walang dungis at kapintasan. Spiritual preparation po. Maluwalhating iglesia ang katawan ng Panginoong Kristo. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang katutuparan po ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. At kapatid at kaibigan, bahagi ka rito sa inihandang katawan ng Panginoong Kristo na siya ang ulo ng katawan, siya ang head na pinaniniwalaan natin na nagpasakdal ng ating paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. So sinagot po ba tayo doon sa malalim na katanungan natin, mga kapatid at kaibigan? Naunawaan po ba natin? Kaya inaalis sa atin yung pagmamapuli sa sarili natin, ginagawa sa isipan natin. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, talagang ang kaligtasan may pagtitiisan tayo. Talagang ang katumbas nito pinagtitiisan natin hindi maisararawan Talagang everlasting life yung maging katulad tayo ng ating tagapagligtas dahil siya nagsabi sa atin yan na pinaniniwalaan natin. Sinagot po ba tayo ng ating tagapagligtas sa pag-iintay natin, sa pagpupulong natin bilang kanyang delegasyon na itinayo, na inihanda na yung kanyang katawan wala nang dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Kaya ano pa kapangyarihan ng mga salot na nangyayari sa sanlibutan? Naunawaan po natin na napakadakila. Ganito po sinasabi sa aklat ni Propeta Micah. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. Naunawaan po ba natin? Lahat ng mga bansa mangyayari po dito sa mga kabundok na Sayon.
iniimbitahan magsiparito. Sapagkat sa banal na mundok ng Sayon, sinabi po na siya magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Naunawaan po natin, sapagkat sa Sayon, sinabi kay Propeta Micah, maghahari na siya magpakailan-kailan pa man mula ngayon. Naunawaan po natin sa lahat ng mga nakakarinig ng nangangaral at nagbabalita ng kabutihan at kagandahan daw ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin, kaya po ang may pandinig ay makinig. Unawain natin na hindi na pangkaraniwan yung nangyayari sa lahat ng mga bansa sa panahon ng kawakasan. So ito po yung conclusion. Punta tayo sa mabuting balita, sa aklat ng mabuting balita, Book of Romans chapter 8 verse 24. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, dadapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? Naunawaan po natin, iniligtas tayo sa pag-asa sa mga bagay na di natin nakikita, na sinabi ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na nagsalita na pinaniniwalaan po natin. Dadapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Pag-asa pa po ba kung nakita na natin? Wala na, nakita na natin nangyari na Kaya wala na tayong inaasahan dyan. Amen. So, yung sinabi ng ating tagapagligtas, ang magliligtas sa atin na may pag-asa. Kaya huwag tayong mapukaw o madaya sa mga bagay na temporary na panlabas na nakikita natin dahil wala ng pag-asa dyan. Nakita na po natin yan. Ngayon, isentro at itiwala na natin ang buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa, yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta, na sa kanya lang natin iintayin yung buhay na pag-asa na sinabi niya na kung siya paparito na at mahayag na siya, mahayag din naman tayo kalarawan niya. Naramdaman niya yung pag-asa na meron, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kaya ang kaligtasan sa pag-asa, hindi sa mga bagay na nakikita. Wala nang pag-asa sa mga bagay na nakikita. Naramdaman niyo kung paano tayo diktahan ng karunungan ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo, na may buhay na pag-asa tayo, na naniniwala tayo na sa lahat ng tinatawag at iniimbitahan at hinirap niya, nasasaksihan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin na walang kapangyarihan yung mga bagay na nakikita natin. Idinidikta sa atin yung karunungan na walang kapangyarihan yung salot. Nabalitaan na natin, nangyari na yung salot nakikita natin, nalilipol na yung mga tao Wala nang pag-asa, nakita na natin yan nangyari na, nandyan na yan mga kapatid at kaibigan. So saan meron pag-asa? Saan ipapangaral ang gawa ng Panginoon Diyos? Sa banal na bundok ng Sayon may pag-asa. Ipinapahayag ang katotohanan, ang gawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan, nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nahayag po sa banal na bundok ng Sayon ang mabuting balita ng kaligtasan sa marami. Di ba't sa Kanya lang natin ititiwala na mayroon tayong pag-asa na sinabi niya na walang kapangyarihan ng salot ng sanlibutan, dahil may pag-asa tayo na sinabi niya na sa pagparito niya na kung mahayag siya, naniniwala tayo sa mga bagay na sinabi niya na di pa natin nakikita, na di pa nangyayari, na kung ito'y mangyari, mahayag din tayong kalarawan niya.
Napakadakilang pag-asa nito, mga kapatid at kaibigan, na di malirik ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus naman sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Do you read me, people of God, in the name of Jesus and the resurrection? Napakadakila po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid nating iglesia, sa mga taga-Roma. Ano yung sinasabi sa aklat ng Roma sa sulat ni Apostol Pablo sa kabanatang 10, talatang 9? Sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na ang ating tagapagligtas ay binuhay na maguli, maliligtas tayong lahat. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Narinig niyo ko, mga kapatid at mga kaibigan, sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Makikipaglaban tayo dito sa madilim na sanlibutan dahil nabiktima tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Sang-ayon kayo ron, ang kaligtasan ay nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dahil hindi maitutumbas at hindi maililirip ang mangyayari sa atin. Na ang katumbas nitong pakikipagdigmaan natin sa maiksing panahon sa pagparito ng ating tagapagligtas. Buhay na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man. Wala nang second death dito. Amen po ba? Amen. Wala nang pangalawang kamatayan dito spiritually. Dahil siya lang yung manunubos natin, nakatangi-tangi na tumubos natin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naririnig niyo ko, ang may pandinig ay makinig. Unawain natin yung naririnig niyo sa social media na masusumpungan lang natin ang buhay na pag-asa na paniniwalaan natin yung sinabi ng ating tagapagligtas na ang paniniwala sa mga bagay na di nakikita na mangyayari sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin yung sinasabi niya ngayon sa atin bawat isa. Na yung sinabi niya sa mga nag-iintay at nagbabantay na kung mahayag na siya sa alapaap, mangyayari na sa pag-iintay natin na ibinamuhay natin na ito yung duty natin at katungkulan natin bilang tao. Napakapalad natin. Napakasarap na gawin tayong katiwala ng Panginoong Kristo sa pag-iintay. Napakapalad natin dahil may iniintay tayong magaganap sa atin. Nababaguhin yung may kabuluhan at papalitan ng walang kabuluhan. That is hope, love, and faith. Mga kapatid at mga kaibigan, isang katangi-tanging araw na ito yung napakadalisay at napakabuting kagandang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, anuman ang lahi, anuman ang langguwahe natin, anuman ang kulay natin. Dinggin natin mabuti at unawain natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos nationwide, worldwide. Unlimited po. Napapakinggan po natin yung katotohanan ng pinapahayag na walang bayan. Na nandito po yung pag-asa ng mga watchman servant, yung mga faithful and wise man servant, nasa Panginoong Kristo po ang pag-asa natin. Di malilip na kagalakan, yung gantimpalang tatanggapin natin, na bago natin tanggapin yan, maging vigilant tayo na nagpapatotoo tayo ng buong tapang. Dahil pinapahayag natin sa social media yung kanyang layunin sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay pag-ibig. Walang exempted po ito. Talagang ito na yung last invitation niya. Na talagang dito lang may pag-asa sa pag-iintay at sa pakikipaglaban natin. At nakikipaglaban tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan upang magkamit tayo bilang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na di malirip, na wala na tayong second death pa, kundi everlasting na yung tinanggap natin na kaligtasan magpakailan-kailan naman. Naunawaan natin, yung binasa natin, napakadakila, napakalalim ng foundation ng sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na kung ipapahayag ng inyong mga labi ng ating tagapagligtas ay binuhay na maguli, maliligtas po tayong lahat. Nakokopya po natin, nagigets natin, naunawaan po natin. Roma chapter 8 verse 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Amen po tayo ron. Kung umaasa tayo sa mga bagay na di natin nakikita, naghihintay tayo na may pagtitiis kasi merong gantimpalang dadalhin yung ating tagapagligtas na
iniintay natin yung lahat ng katuparan ng sinabi niya na mangyayari sa atin. Kaya magtitiis tayo sa paglalakbay natin, ano man yung nararanasan natin eh. Huwag tayo magre-react, hindi mabuhay tayo ng panatag at payapa. Lagi tayo manalangin at dumaing araw at gabi sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, sapagkat alam niya mahina tayo, alam niya marami tayong daraan ng mga hilayan sa buhay na samahan tayo, malagpasan natin at mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na kakaharapin natin bilang manlalakbay sa sanglibutan ito. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Kaya meron tayong iniintay na pinagtitiisan bilang mga vigilante in the name of Jesus in the resurrection. Dahil tayo maniniwala sa mga bagay na di natin nakikita na mangyayari at magaganap sa buhay natin. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? In Hebrews chapter 11, verse 1, ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na iniintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maliwanag po sa atin, ang paniniwala ay kapanatagan sa mga bagay na iniintay natin, na pinaniniwalaan natin yung tumawag at pumili at tumirang sa atin na nagtayo ng isang kaharian. Walang dungis at kapintasan na hindi magigiba sa paniniwala. Binigyan niya tayo ng espiritu ng kapanatagan sa mga bagay na iniintay natin. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tanong, alin po yung mga bagay na di natin nakikita na binigyan niya tayo ng kapanatagan sa paniniwala? Sagot, sinasagot tayo ng Panginoong Jesucristo. Roma chapter 8 verse 29. Ano po ang sabi ron? Pakibasa, kapatid na Tisoy, kapatid na MacArthur. Ano po ang sabi doon? Sa mga nakakarinig, sa mga mananampalataya at maglalagak na ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong paniniwala. Narito po sa aklat ng Roma chapter 8 verse 29, samahan niyo po kong basahin. Sapagkat yaong mga nauna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma chapter 8 verse 29, yan po ang kasagutan doon sa katanungan. Ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maliwanag po ba? Yung sinabi nung ating tagapagligtas, yung ginawa niya na pinaniniwalaan natin bilang mga people of God in the name of Jesus in the resurrection, bilang delegasyon, bilang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo na pinaghanda na ng tahanan sa langit, na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Zion, na kahariang di matitinag at di magagalaw at di masisira. May pag-asa tayo sa mga bagay na di natin nakikita na pinaniniwalaan natin na kung siya'y mahayag. Sinabi niya, transparent sa atin bawat isa na narinig ito, unlimited ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, na ang pag-asang iniintay natin dito, sinabi niya kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po tayo ron. Amen. Sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo, ang kabiling-bilin sa atin sa aklat ni Juan na tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Naunawaan po natin yung paalala sa atin na meron tayong tinanggap na ginawa ng ating tagapagligtas bilang saksi tapat sa pagkabuhay niya maguli, na naglalakbay dito sa sanlibutan, na naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari sa atin sa paghihintay natin. Amen. Dahil may ibinigay sa atin sa paghihintay natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw o paparito sa pangalan niya na ililigaw pa tayo sa paniniwala, sapagkat nakikilala natin yung tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sang-ayon po kayo mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon bilang magkakapatid
Iisa'y doktrinang mananahal sa puso't isip natin na tinanggap natin na nakapahit sa puso natin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man. Saksi tayo na binuhay siya mag-uli sa ikatlong araw. Naunawaan po natin kung bakit tayo nagkaroon ng relasyon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Iisang espiritu tayong lahat sa muli niyang pagparito. Kaya maingat natin itong iingatan yung napakinggan nyo na pinahayag sa social media na walang bayan. Protected tayo ng kanyang kapangyarihan na tinawag at pinili tayo at ninasa niya at ginawa niya tayong tahanan magpakailan-kailan naman. Forever and ever na ginawa niya tayong tahanan magpakailan-kailan naman. At hindi po nasumpungan ng kasinungalingan yung tinanggap natin na ginawa niya. Nangyari po yan. Maliwanag po ba? Amen. So ano po sabi ni Apostol Pedro sa inihahabilin sa mga tagapagmanang nananalabi, yung mga inheritance na magpaparangal sa Panginoong Jesucristo na pararangalan niya tayo sa muli niyang pagparito. Nagbabalita ng walang hanggang kabutihan niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na ang pakikinabangan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa at inilalayo tayo sa hadis ng kamatayan. Inilalayo tayo sa apoy ng impyerno. Amen po ba? Amen. Ganito po ang pagkabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa Kabanata chapter 2, verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, inilalagay sa sayon ang isang batong pangulo, hirang mahalaga, at ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Naunawaan po natin, yung batong panulok, yung ating tagapagligtas, yung naniniwala sa ating tagapagligtas, sinabi na rito, ang nilalaman ng kasulatan ay inilagay sa sayon. Maliwanag po sa atin, ang naniniwala sa ating tagapagligtas ay hindi mapapahiya dahil sinabi niya na yung mga naghihintay na nagpupulong ng araw ng Sabat, naniniwala tayo sa sinabi niya sa mga bagay na di natin nakikita na mangyayari na sa pagparito niya, na kung mahayag siya, mahayag tayo katulad niya, kaya hindi tayo mapapahiya. Tama po, tama, mga kapatid at kaibigan. 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hirang. Naunawaan po natin, lahat ng tinatawag na maniniwala na saksi sa pagkabuhay niya maguli, tayo yung isang lahing hirang, tayo yung kanyang banal na bayan, tayo yung bansang banal, tayo yung kahariang hindi matitinak na nakalulugod sa kanya bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung kahariang hindi magigiba na ipinaganda ng tahanan sa langit. Tayo po yung isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Naunawaan po natin yung pagkakatawag sa atin. Meron tayong tungkulin bilang tao na ipapahayag natin. Yung tumawag sa atin, sasaksihan natin yung larawan ng tumawag sa atin. Kaya saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Ipapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin sa madilim na mundo. Nakugkog po tayo ng kasalanan sa buong sanlibutan. Nabat-bat na ng kasamaan ang buong mundo. Kaya po nakahilig na sa masama ang buong mundo. Hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po, niloob ng Panginoong Jesucristo sa atin na mahayag yung larawan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Kaya lilipas na ang kadiliman, bukang liwayway na, magliliwanag na. Mahayag na ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan. Maliwanag po ba sa lahat ng mga iniimbitahan at tinatawag ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli ng mga may relasyon? Amen. Tunay ngang nakagagalak sapagkat biruin nyo, tinawag tayo, ginamit tayo na nilinis tayo, tinihanda tayo, walang dumis at kapintasan na itinayo tayo, ibinuka ang ating labi upang ipahayag natin sa madilim na sanlibutan na namatmat ng walang kabuluhang paniniwala ang buong sanlibutan na matatapos na ang kadiliman. Matatapos na ang kasamaan ng sanlibutan. Last days, eto, sunset na, magbubukang liwayway na. Mahayag na ang kabutihan niya, magpakailan-kailan pa man. So God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord.
in the name of Jesus in the resurrection.